Dominante ang Gilas Pilipinas, gigil na makabawi this Asia Cup. Kayanin kaya ang gustong makaganting national team ng Saudi Arabia? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Eto na, Gilas Pilipinas versus Saudi Arabia. Isang do or die game ulit ang sasabakan ng ating national team para nga dito sa qualification round ng FIBA Asia Cup Championship. Syempre tulad na naging laban natin kontra Iraq ay uuwi na literal ang matatalo sa laban na ito. Habang ang mananalo naman ay kakaharapin ang halimaw na kupunan ng Australia para sa quarterfinals. Pero bago natin problemahin ang Australia ay dito muna natin iton ang ating atensyon sa kupunan ng KSA o Kingdom of Saudi Arabia. Kung pagbabasehan ng mga unang laro ng ating national team at KSA ay hindi nakakaisa sa atin ang mga ito dahil hindi naman sa pagmamayabang ay mas malakas talaga tayo sa Saudi Arabia. Noon pa man, sa ranking pa nga lang ay makikita mo na ang diferensya. Kaso hindi na nga sukatan ngayon ang ranking pagdating sa totoong laro dahil nga uso na ngayon sa kahit anong FIBA games ang upset. Kaya naman wag mag-relax dahil mahaba-haba pang labanan at isipin natin na isang panalo pa lang ang nakukuha natin so far this tournament. I'm sure alam ng national team natin yan. At sa laban natin na ito ay di na natin po pwedeng ikumpara sa naging huling tatlong matchup natin ang KSA dahil halos lahat ng mga players nila this tournament ay mga bago na sa lineup. Kaya naman silipin natin ang ilang mga key players ng KSA na po pwedeng magbigay ng problema dito sa ating national team. Unahin na natin ang kanilang sentro, ang 6'9" na si Mohamed Al-Swailem. Isang traditional bigs na napakalakas ng presensya sa ilalim. Sobrang aktibo nito inside the paint, mapa-opensa man o depensa at pagmasdang mabuti kung paano ito kumuha ng mga second chance basket. Kung ang naging weakness natin kontra Taipei ay papairalim ng Gilas dito pagdating sa center position kung saan ay dinumi na lang tayo ni Gilbeck ay malamang sa malamang ay mauulit yon nitong si Al-Swailem. Kaya dapat ay mas mag-upgrade pa ang depensa ni na AJ Edu at Abay Junmar at syempre yung rebounding na strength nitong big man ng Saudi. Sunod ay ang 6-footer guard na si Marzo Al-Muwaleb, isang mahusay na facilitator sa game ng KSA na may matinik ding opensiba sa laro. Sa naging laban nila kontra India ay siya ang naging pangalawang top scorer. Sunod dito kay Al-Swailem kung saan ay kumamada ito ng 12 points. Di pa pwedeng tulugan ng mga tres nito sa laro na pa pwedeng magalatchen ng Taipei kontra sa atin. At ang huli ay walang iba kundi ang kanilang naturalized player, ang 6'3" shooting guard na si Muhammad Ali Abdur Rahman. Aside kay Brownlee ay isa din itong si Rahman sa mga top performer na naturalized player this Asia Cup champ. Tangan lang naman ito ang rank number 2 sa scoring this tournament kung saan ay may average itong 23.7 points. Sa laban nila kontra China ay kumamada ito ng 32 big points, 25 points naman kontra Jordan at 14 points kontra sa India. All out talaga ang performance ng former NBA G League player na ito. Ang nakakatakot sa player na ito ay kaya niyang mag-feed ng opensa sa loob man o sa labas. Threat din ito sa depensa ng Gilas kung sakali. Kaya ang best defender dito ay ang tulungan Newsom at Thompson na dapat ay mas maging maingat sa mga fouls. Pero aside sa tatlong yan ay may mga locals din ng KSA na magiging tinik sa atin this game na dapat bigyan ng matinding paghahanda ng Pilipinas. At since host country ang Saudi Arabia ay sa kanilang home court advantage. Hindi crowd ha dahil marami nga mga Pinoy sa Saudi. I mean sa home court advantage ay yung paboran ng tawag. Kaya dapat ay maging maingat ang Gilas sa mga contacts. August 12 madaling araw sa Pilipinas 12 AM ay muli tayong magpuyatan upang suportahan ang ating national team.